masamang balita si Drilon kay Kitty Duterte? Ano ito? Pero may mas malalim pang dapat alamin. Sa mundo ng politika, may mga balitang hindi lang basta nagbabago ng opinyon, kundi bumabago rin ng takbo ng kasaysayan. Ngayon, isang matinding anunsyo ang binitawan ni dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon. Isang balita na maaaring hindi magustuhan ni Kitty Duterte. Pero bago mo isiping alam mo na ang buong kwento, hintayin mo marinig ang buong detalye. Kitty Duterte seeking the Supreme Court's intervention to bring her father back home. She filed a petition for a writ of habeas corpus this morning through former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. The Philippine Supreme Court junks a petition that sought to block the arrest of ex-President Duterte. You can serve the warrant once the accused is outside of the premises, but not in the premises of the Senate. It is a matter of enforcement of a treaty obligation, and the Senate is not authorized to has no power to interfere in this. Apart from the fact that under the Constitution, really the Senate has no power under the circumstances to prevent the enforcement of a warrant of arrest. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Drilon na malamang na ipasura ng Korte Suprema ang petisyon para sa writ of habeas corpus na isinampa ni Veronica Kitty Duterte. Ang layunin, ang ibalik sa Pilipinas ang kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit malabong mangyari ito? Ayon kay Drilon, malinaw ang batas. Ang sakop ng jurisdiksyon ng Korte Suprema ay hanggang sa loob lamang ng Pilipinas. Sa makatuwid, kung wala sa bansa ang taong nais iligtas ng petisyon, paano ito ipapatupad? Hindi lang ito isyong legal, kundi usapin din ng integridad ng Korte Suprema. Kung pipilitin itong dinggin, baka ito'y mauwi lang sa kahihiyan para sa hukuman. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit tila may pader na umaharang sa kagustuhan ni Kitty. Ang writ of habeas corpus ay isang makapangyarihang legal na sandata laban sa ilegal na pagkakakulong. Ngunit tulad ng sinabi ni Drilon, maaari lang itong gamitin kung ang taong nais mapalaya ay nasa loob ng bansa. Kung gayon, paano ito magiging epektibo kung si Duterte ay nasa ibang kontinente na? Pero hindi pa doon natatapos ang istorya. Ang petisyon ay sinampa ni Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, kasama ang kanyang anak na si Salvador Paulo Panelo Jr. Ayon kay Panelo, ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang responsable sa pagdukot at pagsuko kay Duterte sa isang dayuhang institusyon. Kung totoo ito, sino ang may tunay na kontrol sa sitwasyon? May ibang pwersa bang gumagalaw sa likod ng mga pangyayaring ito? Pero sino? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa kabila ng legal na argumento ni Panelo, isang bagay ang malinaw. Hindi na bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas mula noong 2019 matapos itong ipag-utos ni Duterte mismo. Sa makatuwid, ayon sa kanyang mga taga-suporta, wala ng karapatan ng ICC na litisin siya. Pero kung ganito ang kaso, paano siya napunta sa kustudiya ng ICC? May mga batas na hindi basta-basta binabali, pero bakit mukhang nagkakaroon ng puwang para dito? Habang umaasa si Kitty na matutulungan siya ng petisyon, may mga abogado tulad ni Drilon at dating Labor Secretary Silvestre Bello III na nagsasabing malamang ay hindi ito magtatagumpay. Ang dahilan, ang dating Pangulo ay nasa kamay na ng ICC, isang realidad na hindi mababago ng kahit anong legal na argumento sa loob ng ating bansa. Pero may isang bagay na maaaring makapagpabago ng laro.
May laban pa ba? Sa ngayon, nanatiling tahimik ang Korte Suprema sa petisyon ni Kitty. Ang tanong, magiging bukas ba ito sa isang pangkaraniwang desisyon? Kung ibabasura na ito, magiging senyalis ba ito na wala nang magagawa ang kampo ni Duterte? O ito kaya ang magbubukas ng mas malaking pag-aalsa ng kanyang mga taga-suporta? Si Panelo mismo ang nagsabi, let's wait for the Supreme Court to decide the petition. Pero habang hinihintay ito, hindi rin siya nagpapakampante. Patuloy niyang ipinanawagan na itigil ng gobyerno ang di umano'y pang-aabuso daw sa konstitusyon o harapin ang posibleng reaksyon ng bayan. Sa ngayon, si Duterte ay nakakulong sa Scheveningen, The Hague, Netherlands. Naghahanda para sa kanyang susunod na paglilitis sa Setyembre. Ang kanyang unang pagharap sa hukuman ay maikli lamang, 25 na minuto, pero sapat na para ipakita na ang kasong ito ay hindi na basta usapin ng lokal na batas. Isa na itong pandaigdigang usapin. Pero ang tunay na tanong, ano ang magiging hakbang ni Kitty kung tuluyang mabasura ang petisyon? At higit sa lahat, ano ang magiging reaksyon ng mga Pilipino sa nangyayari? Ang sagot, malalaman natin sa mga susunod na araw. Abangan, dahil kung akala mong tapos na ang kwento, baka nagsisimula pa lang ang totoong laban. Have mercy, O God. 1:16 verse 33. Sa sanlibutan ay maroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sa gitna ng kaguluhan, politika at kawalan ng hustisya sa mundo, kaibigan, madaling mawala ng pag-asa, katulad na nangyayari sa kasalukuyang balita tungkol kay Kitty Duterte at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming tao ang nagtatanong, may hustisya pa ba? May katotohanan pa bang mananaig? Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus tungkol dito? Ang ating Panginoong Hesus mismo ay naging biktima ng hindi makatarungang paglilitis. Sinampahan siya ng maling kaso, pinahiya siya sa publiko, hinatulan ng walang kasalanan at ipinako sa krus. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya lumaban gamit ang dahas o politikal na impluensya. Bagkus ipinakita niya ang walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal, pagpapatawad at katotohanan, dahil siya mismo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1:14 verse 6. Sa panahon ngayon, maaaring hindi natin maunawaan ang buong plano ng ating Panginoon Diyos. Ang hustisya sa mundong ito ay madalas na hindi perpekto, pero may isang hukuman na hindi kailanman magkakamali. Ito ang hukuman ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ng ating Panginoon Hesus na sa mundo, makakaranas tayo ng paghihirap, ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa at loob, sapagkat siya, ang ating Panginoon Hesus, ang may huling salita. Anong aral ang dapat nating matutunan, kaibigan? Una, huwag tayong manalig sa tao o sa politika para sa tunay na hustisya, dahil ang ating Panginoon Kristo lamang ang tunay na hukom. Pangalawa, kahit may mga masasamang pangyayari, hindi tayo dapat mawala ng pananampalataya, sapagkat ang ating Panginoon ang may kontrol ng lahat. Pangatlo, sa gitna ng kaguluhan, tumutok tayo sa ating Panginoon Hesus at sa kanyang kapayapaan, hindi sa takot o galit. At pang-apat, ang panalangin ang ating pinakamalakas na sandata, kaibigan, higit pa sa anumang kaso, protesta o batas. Kaibigan, ano man ang nangyayari sa ating bansa, sa politika o sa ating buhay, ang ating Panginoon Hesus ang may huling salita. Kaya naman ang tanong ay, tayo ba ay nagtitiwala sa kanyang plano o natatakot tayong mawala ng kontrol? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa at sa mundo, ikaw mismo ang aming inaasahan. Hindi namin maunawaan ang lahat ng mga nangyayari, ngunit nagtitiwala po kami sa iyong hustisya at kapangyarihan. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa gitna ng unos at naway manatili kaming tapat sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kaming huwag matakot, sapagkat alam naming ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala, o aming Panginoon Diyos, ang lahat ng aming buhay. Patnubayan niyo po kami, Panginoong Diyos, at pakaingatan, at kailangan po namin kayo parati sa aming buhay. At naway pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, upang kami po'y laging maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin, at tulungan niyo po kami, at patuloy niyo pong gabayan ang aming mga kababayan, ang aming mga leaders,
ang pamilyang Duterte. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen.